sinabi sa akin ni Luna. Yun yung maitim na tao na binabanggit niya sa akin. Mag-iingat ka doon. Masama siyang engkanto, Sir Joaquin. Hindi tuloy ako makapasok ng mansyon. Kumanda sa akin ng ninang yan. Paghihigantihan ko siya. Yabang mo. Porket ba nakakalakad ka na ngayon? Kasi if I remember right, alam ko lumpo ka eh. Kasi muntik na kitang mapuruhan ng sinagasaan ka eh. Mapapatay kita, Divine. Nahulog kaya talaga siya sa hagdanan? Hindi pa po natin masasabi, Tay. Kailangan po talaga natin intayin magising si Ima. Wala kang matandaan. Parang ayaw gumana ng utak ko. Sinaksak mo siya! Hindi! Anong hindi? Narinig ko kanina na sinabi mo na papatayin mo siya! Sampa ng kaso ang mama mo. Anytime daw, baka damputin si Rowena dito. Ikaw yung nagbayad ng bill ni Ima? Luna, mabait kayo. Kaya ginagantihan ko rin kayo ng kabaitan. Friends, again. Dito lang pala naman naglulungga ang babae. Ito, may warrant of arrest ka na. Bitawan niyo ako! Bandang! Alam mo, anak, nakakahiya naman kay Sir Joaquin. Nagastusan pa siya dahil sa akin. Eh, Ima, sinabi ko naman po sa kanya na babayaran na lang natin siya, kaya lang ayaw niya pong pumayag. Okay na raw po yun. Ima, ang mahalaga po magaling ka na. Salamat na lang sa Diyos at normal ang CT scan ko. Ima, naalala niyo na po ba yung nangyari sa inyo? Hayaan niyo na po yun. Sabihin niyo na lang po sa amin kapag naaalala niyo na, ha? Magpalit na po kayo para po makapagpahinga ka na. Sige. Buhay pa pala ang pakialamerang ito. Luis, ayoko makulong! Wala akong kasalanan! Wala akong ginawang masama! Luis! Rowena. Luis! Sir, Luis, tulungan sorry ho. mo ako! Babalo kayo sa loob. Sandali lang! Kakausapin ko lang po siya. Luis! Rowena! Ano niyo yung suspect? Pasensya na ho. Pamilya lang ho, pwede makalapit. Ay naku, wala silang relasyon at wala kaming kamag-anak na kriminal. Mama, iurong niyo yung demanda. At bakit? Tinangka niyang patay ng asawa mo, Luis. At dapat sa babaeng yan, makulong. Walang kasalanan si Rowena. Na-frame up lang siya ni Divine. At naniwala ka naman sa kasinungalingan ng babaeng yan? Luis, huwag kang bulag-bulagan dyan. Layuan mo ang Rowena niyan dahil pera mo lang ang gusto ng hampas lupang yan. Kahit ano pa sabihin mo tungkol kay Rowena, hindi ako maniniwala sa'yo, Mama. Gagawa ko ng parang para hindi siya tuloy ang makulong. Puro mo yung demanda kay Rowena. Nakikiusap ka ba sa akin? O inuutusan mo ako? Bakit ko iurong yung demanda? Emotic na nga niya ako patayin. Why am I gonna drop charges? Alam ko yung tunay na nangyari. Huwag kang nga gumawa ng storya. Well, then if you're so smart, then prove it in court. Ano sa palagay mo may maniniwala sa kanyang korte? Maraming testigo laban dyan sa babae. Walang magpapatotoo dyan sa pinagsasabi ng babae mo. She can rot in jail for all I care. Sama na ugali mo. Ako pa naging masama dito. Eh ako na nga inagawan. Tapatin mo ako, Divine. Ano ba gusto mong gawin ko para urong mo yung demanda kay Rowena? Ako madali akong kausap. Iwan mo si Rowena. Bumalik ka sa akin. Pag ginawa mo yun, di uurong ko yung demanda. Simple lang, di ba? Is it me? Or you can choose Rowena. Pero nakakulong siya. Rowena Sandoval, laya ka na.
Luis? Luis, buti na lang pinalabas na nila ako. Inurong na ni Divine yung demanda. Ano nangyari? Nakausap mo ba siya? Anong sinabi niya? Nakumbinsi mo ba siya? Honey, what is taking so long? Anong ginagawa mo dito? Huwag mo akong tatarayan ng ganyan. Dapat magpasalamat ka sa akin dahil inurong ko ang demanda ko laban sa'yo. Tara na. Teka, nasabi mo na ba sa kanya ang kailangan mong ipaalam? Ano yun, Luis? Hindi ko kaya hiwalayin si Divine. At asawa ko siya. At siya gusto kong makasama habang buhay. Rowena, pasensya na. Sayang na pagmamahal, parang hangin lamang sa iyo'y nagdaan. Wag! Ima, bakit po? Linda, bakit? Ano po nangyari? Bakit ka sumigaw? Yung masakit ba sa'yo? Natatandaan ko na kung paano ako nahulog sa hagdanan. Yung anino, yung maitim na anino ang tumulak sa akin. Siya ang dahilan kaya ako nahulog sa hagdanan. Sabi mo, itinulak ka ng itim na anino? Oo, yung nanakit din kay Luna. Siya yon. Linda naman, para namang hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi mo eh. Dahil totoo po yung sinabi ni Ima. Meron pong anino nakatira dito sa atin. Maligno ba yon? Oo, maligno, Crispin. Isang masamang maligno. Kaya ang dapat sa kanya tuluyan na ring mawala katulad nung nakatira dun sa malaking puno. Tingnan mo, ngayon hindi na siya nakakapamerwisyo. Anak, saan ka pupunta? Nagkakausapin lang po ako, Ima. Huwag mong kakausapin ang aninong yon, anak. Baka saktan ka niya ulit. Ima, wag po kayo mag-alala. Ako pong bahala. Sige po. Mag-iingat ka! Luna. Oh, sige na, pahinga ka na. Naluloko ka na ba, ha? Bakit ikaw nagbayad ng bills ni Aling Linda? Eh, ano ba? Pero ko naman yun eh. Tsaka gusto ko silang tulungan. Alam mo, hindi ko alam kung uto-uto ka o tanga ka lang talaga. Mga oportunista yung mga yan! Pwede ba huwag kang maingay? Baka marinig ka nila eh. Eh, ano naman sa akin kung marinig nila ako, ha? Ash, stop it, okay? Alam ko galit ka kay Luna. At alam ko rin na ikaw yung nagbabawal sa kanya na makipagkaibigan sa akin. Para sa kabutihan mo yun. Paano pag nalaman ng media na may kaibigan ka mukhang impacta, ha? Ash, sa Manila may kaibigan pa akong basurera. Natutuwa ako kay Luna dahil nakikita ko sa kanya yung kaibigan kong yun. Wala akong pakialam sa katayuan ng buhay nila. Ang alam ko, totoo silang tao. Galit pala ang babaeng ito kay Luna. Magagamit ko siya. Luis! Luis! Luis, sandali. Mag-usap tayo. Luis, sandali. Huwag mong papansinin yung babaeng yan. Pabayaan mo yan. Luis, sandali. Sandali lang. Mag-usap tayo. Huwag ka munang umalis. Ano pang pag-uusapan nyo? Ako na nga pinili, hindi ikaw eh. Hindi ako naniniwala. Luis, sinabi mo sa akin, di ba ako ang mahal mo? Di ba sabi mo ako yung mahal mo, hindi si Divine? Rowena, nakapag-desisyon na ako. Hindi tayo para sa isa't isa. Luis! Luis, hindi ako naniniwala. Luis, Magulo ka talaga eh. Kahit kailan magulo ka talaga. Rowena. Sige, subukan. Subukan mo. Gusto mo ipasok ko yun sa kulungan ulit. Pumasok sa loob.
Luis, sandali! Luis! Luis, sabi mo hindi mo kami pababayaan! Luis! Luis! Lapitan man ay di mo matanaw, pingit bulag sa akin ay walang pakiramdam. Sayang na pagmamahal. Patawad, Rowena. Kailangan ko lang gawin to para sa'yo. Balang araw ay maiintindihan mo rin ang lahat. At sana huwag ka magtanim ng galit sa akin. Mahal na mahal kita kaya magtitiis ako. Alang-alang sa'yo. Hanggang makilala mo ako ang iyong mahal, baka ko matutuhan kita'y kalimutan. Baka pangako ko'y dumating sa kailanman. Ani, nasan ka? Magpakita ka sa akin. Ani, gusto kita makausap. Ano bang kailangan mo? Bakit mo tinulak si Ima? Pinagbibintangan mo ba ako? Hindi. Hindi kita pinagbibintangan dahil alam kong ikaw talaga yung may gawa nun. Ang gusto kong sagutin mo ay kung bakit mo tinulak si Ima. Oo, tinulak ko nga siya dahil hadlang siya sa lahat ng gusto ko. Dahil sa kanya, naging baliwala na lang ako sa'yo, Luna. Mas pinaniniwalaan mo yung Ima mo kaysa sa akin. Mas pinapanigan mo siya at ako'y lumalabas na masama. Alam mo, tama nga yung sinabi ni Ima. Masama ka na. Hindi na ikaw yung Ani na naging kaibigan ko nung bata pa ako. Dahil yung Ani kilala ko, mabait, mapagmahal at handa ako ipagtanggol kahit kanino. Ikaw pa mismo yung nananakit sa akin. Sinasaktan mo yung mga mahal ko sa buhay. Ani, ayoko na sa'yo. Ayoko rin sa'yo dahil sakim ka. Pati si Joaquin pinagdadamot mo sa akin. Imbis na tulungan mo ako na matanggap niya, hinaharangan mo kaagad ang pakikipagkaibigan ko sa kanya. Puro na lang kapakanan mo iniisip mo eh. Paano naman ako? Kahit kailan, hindi ko inisip na maging sakim. Pero kung yun yung iniisip mo sa akin, wala na akong magagawa. Basta ngayon, pinuputol ko na ang kahit na anong kaugnayan ko sa'yo. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo kay Ima. Pagsisisihan mo yung ginawa mo, Luna. Kasama ka na sa paghihigantihan ko. Nay, kanina pa kayo umiiyak. Hindi na kayo kumakain, baka magkasakit kayo niyan. Hindi ko lang kasi matanggap na mas pinili ng daddy mo si Divine kaysa sa atin. Usapin niyo kaya muna si daddy. Para saan? Para ipamukha niya sa atin na hindi tayo mahalaga sa kanya? Nakasal siya kay Divine at hindi sa akin? Ayoko na, Blanca. Mahina ang daddy mo dahil hindi na tayo pinaglaban. Ayoko kasi mawala si daddy sa atin. Blanca, huwag ka nang umasa dahil hindi siya pakakawala ni Divine. At itong bahay na to, aalis na tayo dito dahil wala nang dahilan pa para tumira pa tayo dito. Iniwan na tayo ng daddy mo kaya magbalot ka na. Bukas na bukas babalik tayo sa tambakan. Sige na. Ay kalimutan, baka pangako ko'y dumating sa kailanman. Sana'y maghintay ang walang hanggan. Sinabi
Sinabi mo, Luis, na hindi mo kami pababayaan ng anak mo. Pero pinaasa mo lang kami. Sana hindi ka na lang namin nakita. Hindi na sana naging magulo ang buhay naming mag-ina. Rowena, nakapag-desisyon na ako. Hindi tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo kay tagal kita Oh, I'm so glad na naayos na ang pagsasama niyong mag-asawa. Buti na lang hindi kayo naapektuhan ng Rowena na yun, ano? Wow! Alam mo, mapanira siya ng pamilya. Ha? Mama, ang aga-aga, pwede ba tigilan mo na yung tao? Oh, Diyos ko, ano ka ba naman? Luis, hindi ka ba nakakahalata na tuwing dumarating sa buhay mo ang babaeng yun, lagi siya nanggugulo. Laging may masamang nangyayari. Oh, she's a criminal for crying out loud. Actually, nakiusap ka lang. Naiurong namin ng demanda laban sa babaeng yun. Ma, huwag naman tayo maniwala sa sarili natin kasi nungalingan. Alam ko naman may dahilan kahit kaya inatras niya yung kaso eh. Ayoko makita nakakulong si Rowena. Kaya... Ewan ko ba naman anak, bakit ba sinusubuan mo pa ako? Kaya ko naman kumain mag-isa. Mahayaan niyo na po akong gawin to. Para na rin po gumaan yung pakiramdam ko. Anak, bakit ka naluluha? Ima, kasi nang dahil sa akin napahama ka. Ima, patawarin mo po ako, ah. Wala kang kasalanan. Ano ka ba naman? Kahit sinong nanay, gagawin kung anong ginawa ko. At kahit ano pang maging resulta nun, kaya kong harapin yun. Ayoko lang nang may masamang mangyayari sa'yo. Dahil ako ang unang-unang masasaktan kapag napahamak ka. Sana pala hindi niyo na lang po ako inampon, no? Pangayon yung nagdulot sa inyo ng kapahamakan. Huwag mo sisisihin ang sarili mo. Para sa amin ng tatang mo, isa kang biyaya. At ubod ang saya namin dahil sa amin ka napunta. Kasi isa kang mapagmahal, mabait, at maalagang anak. Kasalanan. Sorry. Babawi ako sa inyo ni Blanca. Alam kong matindi pinagdaanan niyo habang wala ako. Gagawa ko ng paraan para gumanda buhay niyo. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko akalain ganito lang kaikli ang magiging pagsasama natin, Luis. Akala ko makakasama ka na namin ng anak mo. Pero hindi pa rin pala. Ayoko nang umasa, Luis. Ang sakit-sakit palang mabigo.
kasi sa baba. Sana'y maghintay ang walang hanggan. Sanang iyong paglingap ay muli kong matikman. Subalit kung paglimot ay di mapigilan. Sana'y maghintay ang walang hanggan. Excuse me. Opo? Pwede bang makisuyo? Opo, ano po yun? Pakiabot naman to kay Luis pag nakita mo siya. Pakisabi na umalis na yung nakatira dyan. Ay, bakit po? Pakisabi na lang. Salamat. Opo. Dito ako, hindi magkatagpo. Tawa ko'y di marinig. Ba't kailan lapitan man ay di mo matanaw. Tingit bulag sa akin ay walang pakiramdam. Sayang. Ako sir, wala na pong tao dyan. Umalis na po sila. Saan punta? Ewan ko po, may dala po silang bag eh. Iniwan nga po itong susi ng bahay. Pero sir, kakaalis lang po nila sakay ng taxi. Maabutan niya pa po papunta po doon. Sana'y maghintay ang walang hanggan. Hanggang makilala mo ako ang iyong mahal. Nay, baka balikan tayo doon ni Daddy. Blanca, huwag ka nang umasa. Dahil hindi na tayo babalikan ng tatay mo. Sana'y maghintay ang walang hanggan. Si Daddy yun! Nay, si Daddy! Manong, idiretso niyo lang. Huwag niyo ihihinto ang sakyan. Ha? Matutuhan kita'y kalimutan. Baka pangako ko'y dumating sa kailanman. Hello, Tita Consuelo. Okay naman po kami dito. Ako nang bahala dito sa bahay. Nag-aaway ba kayo ni Daddy? Hindi, nag-uusap lang kami, anak. Gusto ko lang kasi maging maayos kayo eh. May plano ako para sa inyong dalawa. Paano po kaya kung buhay pa sila, no? Siguro ang ganda-ganda na nung kakambal ko. Nasaktan ka ba? Ayos ka lang ba? Ate Blanca!